So yun nga po mga kaparokya, may isa pong abogado. Di lang po basta-basta abogado to mga kaparokya sapagkat kilalang abogado po ito na tila hindi po siya sang-ayon sa nakuhang award or natanggap na award ng It's Showtime main host na si Vice Ganda. At tila may nagpasaring din po mga kaparokya sa dating producer nga po ng Itbulaga na Tape Incorporated na ayon dito mga kaparokya ay magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin po sila nababayaran ng Tape Incorporated. So yan po ang ilan sa pag-uusapan po natin ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin ang sa gayon ay mas lumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, kamusta po kayo? Kamusta po ang araw ninyo ngayon mga kaparokya? So umpisahan natin mga kaparokya ang ating kwentuhan sa congratulatory. So yun nga po mga kaparokya, kinocongratulate nga po natin ang mag-asawang Oyo Boy Soto na kamakailan nga po ay nagdiriwang ng kanyang ika-42 kaarawan nitong nagdaang January 12. At of course, sa asawa nitong si Christine Hermosa. Sila po ay nagse-celebrate ng ika-15 taon bilang kasal or 15th year wedding anniversary. So hindi ko po alam kung tama po ang terminology ko mga kaparokya, pero intindihin nyo na lang po mga kaparokya ang ating sinasabi. Well, congratulations kina Miss Christine Hermosa Soto and Oyo Boy Soto. Going strong po ang mag-asawang yan. At kitang-kita po natin na palaki po ng palaki ang pamilya ni na Oyo Boy Soto at Christine Hermosa Soto. And happy birthday rin po mga kaparokya sa anak ni Ryan Agoncillo na si Luna. Ito po ay anak ni Ryan Agoncillo at Miss Judy Ann Santos na si Luna. Siya po ay nagdiriwang ng ika-10 taong kaarawan. Of course, mga kaparokya, napapanood natin minsan si Luna sa Itbulaga na kung saan kasama po ito ni Riza May Dizon sa Gimme 5. Minsan nag-guest nga po doon si Luna, ang anak ni Miss Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. So again, happy 10th birthday kay Luna Agoncillo. So yun nga po mga kaparokya, mapunta tayo sa isa sa main topic po natin ngayong araw po. Tila nagpasaring mga kaparokya ang dating host ng tahanang pinasara ng Tape Incorporated na si Charis Solomon sa dating producer ng Itbulaga na Tape Incorporated na kesyo magpasa. Hanggang ngayon daw po ay hindi pa po sila nababayaran ng Tape Incorporated. So yun nga po, sabi ni Charis Solomon mga kaparokya, hindi ba hindi pa tayo bayad? Hoy, 2026 na tape. Baka naman. So tila mga kaparokya nagpasaring ang isa sa mga naging host nga po ng tahanang pinasara. Ito po, tahanang pinasaya rather. At ito nga po ang ipinalit ng Tape Incorporated after nga po makuha ang Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Well, mga kaparokya, ang Tito Vic and Joey po ang siyang tunay na nagmamay-ari nga po ng Itbulaga. At isa nga po si Charis Solomon sa kinuha ng Tape Incorporated na maging host nga po ng pananghaliang programa ng Tape Incorporated. Well, mga kaparokya, sa ngayon ay mahihirapan po talagang magbayad ang Tape Incorporated sapagkat malaki po ang nawala po sa kanila buhat ng mawala nga po sa kanila ang Tito Vic and Joey at ang
Bulaga. Sa ngayon, malamang sa malamang ay nagsisisi po sila sa nagawa po nila sa iconic trio, sa Eat Bulaga at sa Legit Dabar Cards sapagkat mas inuna pa po nila ang pride nila kesa ang magpakumbaba. At yan po ang naging dahilan kung bakit nawala nga po sa kanila ang Tito Vic and Joey, ang Eat Bulaga at ang Legit Dabar Cards. So yun nga po mga kaparokya, it's a matter of pride kung bakit tinuloy pa rin po nila ang Eat Bulaga, which is eventually naging tahanang pinasara. Kahit alam naman po nila mga kaparokya na wala na pong kahihinatnan ang ginagawa po nila. Kahit alam po nila na wala na pong kapag-asa ay minabuti pa rin po nilang ipagpatuloy ang programang sinimulan ng iconic trio. Pero ang pangit lang po dito mga kaparokya ay magpasangga ngayon ay hindi pa rin po nababayaran yung mga kinuha po nilang post sa tahanang pinasara. So ibig sabihin mga kaparokya, hindi lang po si Charis Solomon ang hindi nababayaran. Halos lahat nga po ng mga host na kinuha nito tulad ni Yorme Isko Moreno at ang ilang cast nga po nakasama sa gag show ng GMA Network na Bubblegum tulad ni Paulo Contis, Kokoy De Santos, si Betong Sumaya, si Buboy, mga kaparokya, isa po sa mga kinuwang host ng Tahanang Pinasaya. So, ibig sabihin mga kaparokya, malaki pa po talaga ang pagkakautang ng Tape Incorporated sa mga dating host ng Tahanang Pinasara. Ito po yung title owned by Tape Incorporated na Tahanang Pinasaya. So nakakalungkot man mga kaparokya na hindi po sila mabayaran sapagkat pinaghirapan at pinagtrabahuhan po nila yan. Malang mga kaparokya, kahit ano pang pasaring, kahit ano pang parinig nila, ay sa ngayon wala pa po silang magagawa sapagkat alam naman po natin ang naging struggle ng Tape Incorporated nitong mga nagdaang taon. Kaya hintayin na lang po muna nila na muling makabalik ang Tape Incorporated. Yan ay kung makakabalik pa po sila. Sa nagdaang taon mga kaparokya, struggle is real talaga ang nangyari sa Tape Incorporated sapagkat nawala na nga po sa kanila ang Eat Bulaga, natalo pa po ang Pamilya Halusos sa nagdaang eleksyon. So sobrang sakit ang nangyari sa Tape Incorporated at sa Pamilya Halusos. Actually mga kaparokya, hindi na nga po nag-e-exist ang Tape Incorporated. Wala na po tayong naririnig sa side po ng mga Halusos at ng Tape Incorporated. Samantalang ang Tito Vic and Joey ay talagang tagumpay ang nangyari po sa kanila sa TV5. So talagang mataas ang ratings ng Eat Bulaga sa TV5 kahit pasabihin po natin mga kaparokya, hindi kasi taas ng nakukuha po nilang ratings sa GMA. Pero masasabi po natin successful ang Eat Bulaga, Tito Vic and Joey at Legit Dabar Cards ngayon. So, as of now, ay mag-antay na lang muna po ang mga host or yung mga nakuwang host ng Tape Incorporated ng Tahanang Pinasaya na mabayaran po sila dahil talagang struggle po ang naging experience ng mga Halusos this past few years. Samantala mga kaparokya, meron pong isang abogado ang tila hindi po sang-ayon sa nakuwang award ng Uncabogable Star Vice Ganda. So nitong nagdaang MMFF award ay nakilala o pinakilala nga po bilang Best Actor ang Uncabogable Star Vice Ganda sa pelikulang Call Me Mother. At ayon sa isang abogado,
ay hindi daw po deserving ni Vice Ganda ang nasabing award. Mas pabor pa nga po daw ito kay Piolo Pascual. Si Piolo Pascual po ay isa sa lead character ng Manila's Finest. At ayon sa abogadong si Ferdinand Topacio, sabi ko sa inyo mga kaparokya, hindi lang ito basta-basta abogado. Kilalang abogado po si Ferdinand Topacio at nag-produce na rin po pala ang nasabing abogado na kung saan ay ayon sa napanood po natin video nito or interview nito ay maganda naman daw po ang pelikula ni Vice Ganda na Call Me Mother at okay naman po ang acting ni Vice Ganda sa nasabing pelikula. Nga lang mga kaparokya ay mas deserve daw di umano ni Piolo Pascual ang kilalanin Best Actor nitong nagdaang Metro Manila Film Festival. So, yun nga po, parang di po siya sang-ayon sa pagkilalang natanggap ni Vice Ganda bilang Best Actor. Well, mga kaparokya, yan po ay opinion ng abogadong si Ferdinand Topacio. At kilala naman po mga kaparokya si Attorney Ferdinand Topacio na kritiko ng unkabogable star Vice Ganda. Dahilan kung bakit kahit magaling pa po ang pag-acting ni Vice Ganda ay para sa kanya, hindi pa rin po siya papabor sa ginawang pag-arte ng It's Showtime main host. Kapag ayaw mo sa isang tao, wala pong lalabas po talaga sa iyong maganda about na sa taong kinaayawan mo. Well, mga kaparokya, hindi pa po natin napapanood ang mga pelikula nitong nagdaang MMFF. Pero the more na naging nominees ka sa nasabing award, ibig sabihin ay deserving ka. The more na naging entry ka po ng Metro Manila Film Festival, ibig sabihin ay deserving ka sa mga award na natanggap mo. Kasi mga kaparokya, lahat naman po magagaling umarte. Nga lang, meron naman pong panel of judges na magsasabi kung sino po talaga ang nag-shine sa isang pelikula. At yun nga po, mas pinili po nila ang unkabogable star Vice Ganda rather than Piolo Pascual. But again, nire-respeto po natin ang opinion ni Attorney Ferdinand Topacio. Lahat na lang po mga kaparokya ay pinapasok ni Ferdinand Topacio. Okay lang naman po kung magbigay po siya ng statement sa nangyaring award. Opinion niya po yun, kaya respetohin po natin yung kanyang opinion. Pero kinukongratulate po natin mga kaparokya si Vice Ganda na nagwagi nga po bilang Best Actor sa katatapos lang na Metro Manila Film Festival. At i-congratulate din po natin si Vice Ganda sapagkat number 1 nga po ang pelikula nitong Call Me Mother. So yan po ang update natin para sa ngayong araw mga kaparokya. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.